All right. So now on this part of the video discussion, I will be showing the example of an instrument that you can use as a basis in writing your own research instrument. Kagaya nga ng sinabi ko, I'm highly suggesting that it should be done by the research leaders and one member para at least may katulong siya sa pag-construct ng mga research statements. Kasi ito po ay ang pinaka-importanteng parte ng paggawa ng research paper. If mali ang survey questionnaire, then we would be wasting our effort sa lahat ng magiging content ng research paper natin kasi mali yung resultang maipapakita natin or mas malala, hindi talaga natin na ibibigay or nasasagot kung ano man yung kailangang masagot ng ating um, study. So, ang maganda dyan, dahil structured naman na ang ating SOP, alam na rin natin ang mga survey questionnaire categories natin, i-align na lang natin yung mga research statements natin doon sa mga categories na meron tayo. Okay? So next is ito. It's just a one slide. Tapos ipapakita ko na yung sample right away. So, for your instrument, number one, you can look for a related survey questionnaire and modify, but you have to seek permission from the owner and apply proper citations. So, ito yung easiest way. Not so because you really have to ask permission from the owner of the survey questionnaire. Pwede nyo po siyang maging method na parang ang gagawin po ninyo, titingin kayo sa mga online ng if merong related study tapos na tanong yung parehas na information na hinahanap kagaya dun sa mga na-approve ko na categories. Kasi yung categories natin, number one, naka-align kay SOP1, yung number two, naka-align kay SOP2. So, kay independent at saka kay dependent variable. So, kung may makikita kayong instrument na pwede ninyong magamit, ma-modify, then pwede po iyon. As long as mag-a-ask tayo ng permission from the owner or may nakalagay dun sa kung saan nyo man nakita na it can be used, basta may proper citations, edi mas maganda. Pero kung wala, you really have to seek permission first for you to be able to use that. Or, pwede naman kayong tumingin-tingin lang, basahin, tapos dun nyo ihango yung pag-construct ng mga tanong ninyo without really modifying the content of its ano of its of the questionnaire pero parang magiging basihan nyo lang ba kung paano nyo ifo-formulate yung tanong na ilalagay ninyo sa survey questionnaire nyo. Okay. Now, number two, remember that on your theoretical framework, you should have a basis of how the survey questionnaire is constructed, even if it is self-made. So, dahil kung ang magiging option ninyo ay self-made survey questionnaire, meaning yung contents ninyo ay manggagaling mismo talaga sa inyo, i-construct nyo siya, kailangan pa rin natin ng theoretical basis for that. So, for example, anong theory ba yung pinaghanguan mo nung survey questionnaire mo? Ito ba ay sapat para masabi natin na dyan umiikot yung naging content ng ating survey questionnaire or ng mga research statements. Ganun po. And then number three is write your own research statements per category. So yun yung next step or last step para magawa mo ng maayos yung iyong instrument. So now let's proceed on the sample which I will show you now. Okay, so for the first one, ito yung survey questionnaire ng similar title na pinapagawa ko sa inyo. Okay, hold on. Mali pala yung na-share ko. Okay, eto. Ito yung para doon sa survey questionnaire nung research study na ginagamit ko as sample whenever I am doing the writing process video. So, ayan. So, kung makikita ninyo, ganito dapat yung magiging content or itsura ng survey questionnaire ninyo. So, this is the demographic profile. If sa tingin nyo, kailangan yung kuhanin ng age, um, for example, years in service, kung sila ay mga empleyado, ayan, pwede nyo rin po yung kuhanin. Wala namang mawawala kung ilalagay niyo yon, kung mag include kayo nun. Para lang, if in case na kailanganin natin, in the future, ma-realize natin na importante siya, then hindi tayo mahihirapan. Hindi natin po problemahin na, hala, kailangan ko ulit ma-identify kung sino ba yung mga napagsagot ko. Kasi mahirap yon. So, mas maganda nang nandun na yung mga tanong na
Sa tingin ninyo, pwedeng makuha like yung sa demographic profile nga, yung years in service, age, pwede naman. Para as long as kung magagamit natin siya, magstay siya. Pero kung hindi natin siya magagamit, tatanggalin na lang natin siya. Madali lang naman yon. Madaling magtanggal kaysa sa maghanap ulit after mong mag-survey kasi hindi mo na mamemake sure kung or matatali kung alin ba yung sagot nila doon kasi optional nga ang name most of the time. So hindi sila required na maglagay ng pangalan. Kaya mahirap ma-identify kung sino ba yung mga napagsagot natin. And ang hirap din hagilapin ng mga napagsagot natin. Halimbawa, customers yung pinagsagot ninyo. 'Di ba? Saan mo pupuntahan yung mga customers? So make sure na pag-isipang mabuti. If sa tingin nyo kailangan pa natin ng demographic profile, na iba pa bukod dito sa nakikita nyo, yung name and sex, then add kung ano man yung sa tingin nyo kailangan pa. Okay, so next is the title of the category. So ayan, so for this research title, yung kanila ay Assessment on the Status of Five A's of Tourism Industry Implemented at the Destination. So ayun, tapos instructions lang, and then yung rating scale na gagamitin. So we have the scale, 5, 4, 3, 2, 1, interval. So kapag kasi pag nag-compute tayo ng weighted mean, pwedeng may point yung makukuha natin. Pwedeng may decimal places. Hindi siya laging whole number lang na saktong 3, saktong 2. May mga decimal places din talaga yung makukuha natin. So para ma-identify natin, halimbawa, ang nakuha ninyo ay 4.48. So, saan siya magpo-fall? Dito. Kasi minsan yung iba nalilito dahil 4.48 ang gagawin nila, sa 5 yon. Hindi yun ganon. So, titingnan nyo yung interval kung saan siya magpo-fall para mas maging accurate yung result. Tapos, yung descriptive rating natin, ano yung ibig sabihin ng kapag ka nag-5 sila? Excellent, good, average, below average, and poor. Tapos, syempre, may descriptive interpretation yan. Ano ba yung ina-assess natin dito? Kung gaano kahusay yung implementation nung 5 A's of tourism. So, yung naging descriptive interpretation ko dito or nila dito ay fully implemented, implemented, moderately implemented, and so on. Tapos, for the research statements, kung mapapansin nyo, meron silang mga parameters. Kasi sa survey questionnaire nila, may parameters sila. Pero kung wala naman silang parameters, then hindi natin kailangang ipilit na may sub-variables din yung survey questionnaire ninyo. So talagang nagkataon lang na meron, kaya may parameters tong questionnaire na ito. So, basahin lang natin kahit tigigisa kada example. So, para sa assessment on the status of 5 A's of tourism industry implemented at the destination. Number one, tingnan nyo sa accommodation. The destination offers variety of accommodation options from a budget-friendly cottages to and air-conditioned rooms. So, kung mapapansin nyo, talagang tinatanong, nag-offer ba ang hotel ng accommodation na budget-friendly, na may cottages and air-conditioned rooms? Available ba yung different options para sa accommodation nila? So, ma-identify ba natin kung excellent yon, good, average, below average, or poor? So, para sa kanila, halimbawa 5. Di ibig sabihin nun, fully implemented yung number 1. So, ganun lang yung pag-construct ng mga research statements. Again, hindi siya patanong, statement siya. Okay, so next is attraction. Last one for this part. The destination makes use of cultural attractions as part of their amenities. So, para sa attraction nila, meron daw bang cultural attractions as part of their amenities? So, sabi dito, halimbawa, ang sagot ng mga tao, average lang. Di ibig sabihin, moderately implemented lang yung um, number 1 statement. So, ganun din para sa category 2. So, sa title ng category 2, familiarity status naman of tourist of the destination. Gaano daw kapamilyar yung mga turista dun sa destination. So, ang scale nila, again, 5, 4, 3, 2, 1, same intervals. Descriptive rating naman nila for this, strongly agree, agree, neither, disagree, strongly disagree. Kapag ka nag-strongly agree sila sa statement, meaning highly familiar sila doon sa lugar. Okay? So that's, tas sa agree, familiar, neither, moderately familiar, and so on. Kasi familiarity status yung tinitingnan natin. Okay. So next is, um, accommodation. So, ayun. The destination is known as it offers a variety of options, accommodations, options from a budget-friendly cottages to and air-conditioned rooms. Kung mapapansin nyo, um,
Sinasabi lang dito na kilala yung lugar sa pagiging or pagkakaroon ng options when it comes to accommodations. Strongly agree. So meaning, highly familiar sila doon sa destination. Okay, nag-agree sila doon sa destination, kaya masasabi nating highly familiar sila doon sa destination. Okay, so ganun lang po yung pag-construct ng survey questionnaire. Hindi na natin siya iisa-isahin kasi magiging mahaba yung video. So again, statements po ang kailangan natin, hindi po, anong tawag doon? Questions. Okay, so that's example number one. Tapos punta naman tayo doon sa walang, walang ano, walang. Okay, give me a moment. Medyo nagloloko lang yung